Linggo nga pala ngayong araw at kakatapos lang namin magsimba. Kasama nga pala si Kuya Gerald, yung bagong dating. Bali isang buwan na nga pala siya dito sa Korea. Wala siyang pasok ngayong linggo kaya sumama siya sa akin magsimba. After nga namin magsimba, dinala ko siya dito sa kinakainan namin ng jampong. Grabe talaga yung serving ng jampong dito. Pantatlong tao. Wow. Pawis na nga pala si Kuya Gerald dyan habang kumakain. Grabe kasi napakaanghang naman talaga. Grabe. Hindi na kaya? Kaya. Hindi na ubos. After nga namin kumain ni Kuya Gerald, sinamahan ko siyang bumili ng mga kailangan niya. Galing na nga pala kami ng Homeplus tsaka Daiso. Namili kami ng mga gamit niya sa kusina. Dito nga pala sa Korea, pag mamimili ka, yung mga gamit mong dala kahit iiwan mo lang sa labas, hindi yan mawawala. Dumaan nga rin pala kami dito sa Gmart at bumili rin si Kuya Gerald ng mga kailangan niya. Saging nga yung una niyang kinuha, paborito niya daw kasi yun. Kailangan niya din daw ng kamatis. Yung presyo nga pala ng kamatis dito, 306 na piraso. Ito na nga pala yung mga gamit na iniwan namin. O diba nandiyan pa rin? Ganyan talaga kasip sa Korea. Wala silang pakialam sa mga gamit na may iwan mo. At dahil may bayad ng plastic dito sa Korea, pinagkakasya na lang namin yung pinamili niya dito sa paper bag. May bibilin nga din palang gamot si Kuya Gerald, kaya dumaan kami dito sa pharmacy. Kaso sarado. Baliktad talaga dito sa Korea. Kung kailan linggo, mas maraming saradong establishment. Dumaan na nga din pala kami dito sa Asia Mart at mamimili siya ng mga pang-Ricardo. Ito nga pala itsura niya sa loob. Para ka lang din nasa Pilipinas. Sa ganitong klaseng tindahan ka lang din pala makakabili ng mga produkto na galing Pilipinas. Magic. Yung maganda dito, may magic sarap tsaka crispy fry. Para ka lang din nasa Pilipinas. Masarap nga pala mamili dito, kaso ginto yung presyo. Pero ganun talaga, mahal talaga kasi imported na to. Kaya pag nagbabakasyon yung mga OFW na tulad ko, sinusulit talaga nila yung laman ng bagahe nila. Pinupuno nila ng mga pagkain kasi mahal pag dito nabibilin. Tinapay ka dun? Tinignan ko nga sa rep nila kung may Red Horse o kaya gin. Kaso wala. Ayun lang, dun sila nagkulang. Tapos na nga pala kami mamili ni Kuya Gerald at uuwi na rin kami. Ito na nga pala yung mga pinamili namin. At habang nag-aantay kami na mag-green yung ilaw, may naalala si Kuya Gerald. Parang ganito daw yung mga napapanood niya sa mga Korean movie. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. At dahil nag-green na nga, tatawid na tayo. Munti ko pa makalimutan yung cellphone ko. Pagtawid nga namin ni Kuya Gerald, sakto may nakita kami bukas sa pharmacy. Kaya pumasok na rin kami sa loob. Siyempre, iwan na lang natin yung gamit natin sa labas ng tindahan. Ito nga pala yung mga gamot na binili namin. Para siya sa muscle pain. Yung mga kakailanganin nyo pag nagtatrabaho na kayo sa Korea kasi sasakit yung mga kamay nyo dito. Lalo pag sa bakalan. Lalo pag sa bakalan. Si Kuya namamaga yung kamay kakatrabaho. Grinder. Para saan ba to Kuya? Para ano to? Sa kamay dito. Tingnan. Sa daliri. Ito, hindi na maganon, hindi na matiklop. Ano yung kaka-grinder na ano? Grinder, tapos yung sasang na tinatawag nila. Yung kara, tsaka sasang. Siyempre, maghapon mong hawakan yung grinder. Ito, hindi mo naman pwede yung ano na, ayaw ko nito. Parang ano to, parang sa pain relief na siguro. Parang, ano lang, in-advise lang ng pinsan ko na nandito na rin. Pauwi na nga pala kami at nakita ko tong electric scooter. Gustong gusto kong gumamit neto dito kaso wala akong pantap na card para makagamit neto. Hindi rin naman ako makapag-register kasi kailangan ng driver's license. Grabe napakahigpit nga pala dito sa Korea pagdating sa mga ganito. Kahit yung mga e-bike kailangan may lisensya ka. At dahil isang oras pa yung aantayin namin para sa susunod na bus, tumambay nga muna kami ni Kuya Gerald dito sa may malapit na park. Napakaganda talaga dito sa Korea. Kahit saang lugar may mga gantong spot. Marerelax ka talaga pag ganito yung mga makikita mo. Dito nga pala sa lugar namin, napakaraming park na pwede mong puntahan. Habang nakatambay nga kami, kinukumpute na ni Kuya Gerald yung mga nagastos niya. At dahil malapit nang dumating yung bus na sasakyan namin, pumunta na kami sa bus station. Ang ganda nga pala ng Korea lalo pag naggagabi. Makikita mo yung mga pangalan ng establishment nila in Korean. Sa libro ko lang kasi dati nakikita yan. Parating na nga pala yung bus namin kaya tumayo na ako. Dito nga pala sa Korea, hindi ka aantay ng mga bus. Ikaw ang mag-aantay sa bus. Sa wakas, nakarating na nga pala kami dito sa lugar namin sa Mangyong. Bali isang oras din yung biyahe namin pa uwi. Para ka nasa Baguio, kapal ng pag. Sinamahan ko na nga rin pala si Kuya Gerald hanggang dun sa apartment niya. Siya nga lang pala yung nakatira doon mag-isa. Ayan na, paalam. Ingat. Salamat. Pre, ingat ka pre ha. Ano ka, tulog ka maaga. Ano ka, may multo dyan. Ayan, bye-bye. Bago nga pala ako umuwi, dumaan muna ako dito sa apartment nila Kuya Jay. Manggugulo lang muna ako. Sarap! Sarap na may kama, boy! Papatalon-talon ka dito. At dahil malamig nga ngayon, niyakap ko nga pala tong heater ni Kuya Jay. Kaya rin pala ako dumaan dito, inutusan din ako ni Kuya Astro na bumili. Tinatamad na daw kasi siyang lumabas. Alam ko na kung bakit siya tinatamad lumabas. Kasi napakalamig sa labas. Ito nga pala yung pinakamalapit na tindahan sa amin, yung Save Mart 2.
Pinabibili nga pala ako ni Kuya Astro ng soju. Malamig daw kasi kaya masarap uminom. Ito nga pala yung bibili natin, yung 1.8 liters. Buti na lang may nagagamit kaming motor dito sa Korea. Kung hindi, malayo yung lalakarin natin. Pabalik na nga pala ako ng apartment. Mabagal lang pala yung pagdadrive ko kasi napakalamig. Ang sarap talaga sa pakiramdam pag nakakapasok ka na ng bahay kasi mainit na. Sarap po. Luto ni Kuya Jay. Tokot baboy. Mga pagsisig, sarap. Punta ka dito, par. Nandito kami, oh. Uy, makikikain ako dito. Bahala ka dyan. At dahil inutusan ako ni Kuya Astro, syempre makikikain ako. Ayun talaga yung purpose ng pagsunod ko. Masarap yung pagkaluto mo. Tokwat baboy ng Kapampangan. Masarap yun. Masarap magano to. Masarap mo sisig si Kuya Jay. Masarap magluto yan. Si Kuya Jay. Solid. So yun guys, bali nakauwi na nga rin pala ako ng bahay. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Paalam.